VP Sara, halos mangyak-iyak na tinanggap ang summon. Grabe, Vice President Sara sunod-sunod na ang Duterte is bagsak being ng summoned by the malalang Office of the problema Prosecutor. dahil sa kanyang masasamang pananalita at pinabanggit ng Biblia, ang langit ay nagagalit kapag tayo ay nagsasalita ng masasama laban sa ating kapwa. At dahil dito, VP Sara na mabagsakan ng napakalalaking mga problema dahil din sa kanyang mga gawa. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ibibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan hanggang siya ay mamatay. Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? At kanino siya walang respeto? Sa inyo. Sa inyo siya walang respeto. Nyo, his country is going to hell. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke, nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Philippine Vice President Sara Duterte is summoned to a preliminary investigation by the Prosecutor General's Office. The hearings will tackle charges filed by the National Bureau of Investigation over her supposed threats against the First Family and the House Speaker. Ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. Na ako sa listahan, daghan kaayo mi na naa sa listahan sa ICC. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Halos mangyak-ngyak ang matinding pagsubok kay VP Sara. Langit na mismo ang nagalit. Kawikaan 15 verse 3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako, minamasdan ang masama at ang mabuti. Awit 101 verse 5. Ang sinumang palihim na naninirang puri sa kanyang kapwa ay pupuksain ko. Ang may mapagmataas na mata at palalong puso ay hindi ko titiisin. Aray, ang sakit nito mga kaibigan. Mateo 12 verses 36 to 37. Sinabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhang kanyang pinikas. Sa pamagitan ng iyong mga salita ay mapapolo ang sala ka, at sa pamagitan ng iyong mga salita ay hahatulan ka. Hindi ito ordinaryong balita kaibigan, hindi rin ito basta-bastang usapin ng politika. Ito ay kwento ng isang leader na sinasabing tinamaan ng langit matapos ang sunod-sunod na kontrobersiya. Pero teka, bago ka humusga, kailangan mo munang marinig ang buong kwento. Isang gabing tahimik, biglang sumabog ang balita. Sa isang ambush interview sa Sogod, Southern Leyte, tila hindi inaasahan, halos mangyak-ngyak si Vice President Sara Duterte habang sinasabing natanggap na niya ang summons mula sa Office of the Prosecutor. Pero bakit nga ba? Bakit tila sa dami ng pwedeng kalabanin, ang mismong NBI pa ang naghain ng reklamo laban sa kanya? Ang sagot, isang payag na bumulabog, hindi lang sa gobyerno, kundi sa sambayan ng Pilipino. At kapansin-pansin mga kaibigan, bago lumabas ang sumo na to, ay nagkaroon pa ng rally sa Manila at natunghayan ng buong mundo ang mga pananalita ni VP Sara na talaga namang hindi magandang pakinggan. At balik tayo sa kaso ni VP Sara.
Noong Pebrero, isang pasabog na linya ang binitawan ni VP Sara na tila hango pa sa mga pelikulang aksyon. Nag-utos ako ng papatay kina Pangulong Marcos, First Lady Lisa at Speaker Romualdez. Kung ako ay may mangyaring masama, hindi pa man lumalalim ang gabi, trending na agad sa social media. Marami ang nagsasabing biro lang daw yun, pero sa batas, walang biro kapag may buhay na maaring madamay. Kaya't nirekomenda ng NBI ang kasong inciting to sedition at grave threat laban sa kanya. Therefore, umusad ang hustisya. May preliminary investigation na nakatakda ngayong Mayo 9 at 16. Pero teka, mas malalim pa nito ang usapin. Habang umiinit ang usapin sa legal na aspeto, unti-unti ring lumalabas ang mga senyales, hindi lang ng pamahalaan, kundi ng mas mataas na kapangyarihan. Philippine Vice Sunod-sunod ang President problemang Sara bumagsak Duterte sa is paligid summoned to ni a VP Sara, preliminary investigation. pagtuliksa mula sa simbahan at mga moralista, at ang hindi maikakailang tanong ng publiko, ginantihan na siya ng langit. Gayon din, isama pa dito, ang kaso sa kanyang ama, ang kaso niya sa ICC, ang impeachment trial, at isang patikim na sumon mula sa NBI. Kawikaan 6 verse 16 to 19, may 6 na bagay na kinapupuotan ng Panginoon. 7 ang karumaldumal sa kanya, mapagmataas na mata, sinungaling na dila, kamay na nagbubuo ng dugong walang sala, pusong nagbabalak ng kasamaan, paa na mabilis sa paggawa ng masama, bula ang saksi at ang nag-aasik ng alitan sa magkakapatid. Kung pagbabatayan ito, hindi ba't may mga puntos na tila sumasalamin sa mga naganap? Pero si VP Sara ay mariing tumanggi. Ayon sa kanya, maliciously taken out of context lamang ang kanyang pahayag. Hindi raw ito pagbabanta, kundi babala lang sa posibleng banta sa kanyang buhay. Therefore, tanong ng taong bayan, kung wala siyang intensyon, bakit tila siya ngayon ang hinahatulan? Walang matatagong lihim sa liwanag. Ang Panginoon, ayon sa awit 101 verse 5, ay galit sa mga mayabang at palihim na naninirang puri. Ang sinumang palihim na naninirang puri sa kanya kapwa ay pupuksain ko. Ang may mapagmataas na mata at palalong puso ay hindi ko titiisin. Hindi natin alam kung ito nga ba ang simula ng pagbagsak ni VP Sara o isa lamang itong pagsubok. Pero sa bawat sinabi, may pananagutan. Therefore, ang batas ay hindi pipikit ni ang langit. Huli sa lahat, ito lang ang tanong. Kung ikaw ay nasa parehong posisyon, sa gitna ng banta, sa gitna ng galit ng tao, at galit ng langit, sasagot ka rin ba ng ganun? O pipiliin mong manahimik, tumalikod sa mga kasalanan, at magbagong buhay? Kaibigan, magpasakot tayo sa ating Panginoon Kristo. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Mateo 12, verses 36 to 37. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhang kanyang binigas. Sa pamamagitan ng inyong mga salita ay mapapawalang sala ka, at sa pamamagitan ng iyong mga salita ay hahatulan ka. Sa gitna ng gulo, kontrobersiya at salitang binitawan ni VP Sara, hindi maiwasang tanungin ano ang halaga ng bawat salitang binibigkas natin. Sa Mateo 12 verses 36 to 37, malinaw ang paalala ng ating Panginoon. Ang bawat salita, lalo na yaong walang kabuluhan o makasasama, ay may timbang sa harap ng ating Panginoong Diyos. Hindi ito usapin ng politika lamang, ito ay usapin ng puso, ng pagkatao, at ng ating kaugnayan sa ating Panginoon Kristo. Si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas ay hindi lamang nagturo ng kabutihang asal, kundi siya mismo ang salita ng nagkatawang tao. Juan 1 verse 14. Kahit kung tunay tayong mga tagasunod niya, bawat salitang ating sinasambit ay dapat salamin ng kanyang kabutihan, kapayapaan at katotohanan. Ngunit kapag ang ating mga salita ay nagiging daan ng pagpatay sa dangal ng iba, pagbubunga ng kaguluhan o pagkakalat ng takot at galit, paano natin may papakitang si Kristo ay nasa ating puso? Sa makatuwid, ito ay paalala hindi lamang sa mga lider, hindi sa ating lahat. Bantayan natin ang ating mga dila dahil ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang nakikilala sa simbahan, kundi sa bawat salitang binibitawan kahit sa harap ng panganib, galit o tukso. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoong Diyos na ang aming Panginoon Yesus ang salitang buhay. Turuan niyo po kami mamuhay na may pag-iingat sa aming mga pananalita. Linisin niyo po ang aming mga puso upang ang lalabas sa aming mga bibig ay magbibigay buhay, hindi kamatayan, pag-asa, hindi takot, pag-ibig, hindi paninirang puri. Ikaw ang aming tinitingala o aming Panginoon Diyos at naway sa bawat salita namin, ikaw ang mahayag. Pinupuri po namin at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos at patuloy niyo po kaming alagaan. Gayon din si VP Sara at ang lahat ng mga namumuno sa aming bansa at lahat ng mga Pilipino at maging ang lahat ng mga tao. Salamat po Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin sa patuloy na samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.